Hello. Let's study derivatives. Please, Raccoon. Hello. So let's try find the derivatives of x raised to x. The derivatives of x raised to x. Ang dami na naka-join. So the derivative of the x is, so let y is equal to x raised to x. Then take the natural logarithm both sides. That is equal to ln of x raised to x. So properties of logarithms, you have x ln of x. So take the derivative of both sides. So the derivative of y, that is equal to dy with respect and then divided by y. Equals, this is power rule, so x multiplied by the derivative of ln x, that is dx over x, plus ln of x times the derivative of x, which is dx. So simplifying, we have dy over y is equal to dx plus ln of x dx. So factoring out the x divided by y is equal to 1 plus ln of x dx. So you have dy over dx is equal to y. So the value of y is x raised to x. 1 plus ln of x. So the answer of the first derivative of x raised to x is equals to x raised to x. Pi over 2. Na si NG, mag-aral tayo statics, gusto mo? Joke lang. Tuturo na natin yung final exam. Joke lang. Yung mismong final exam na ituturo natin. May natutunan akong bago. Share ko lang. Paano daw kumuha ng centroids? May natutunan akong bago. Ang dali lang ng centroids. Kunwari ganito pala yung given.
Narinig. Tapos, may ganito. May T-beam. Nasa gitna. Sige, sir. So, to solve for the area pala nito, madali lang. So, una, so let's have, madali na yan. So, mag-solve na tayo ng mga derivatives. So, calculus muna tayo. Hanap tayo ng problem ng derivatives. At dahil naboboring ako, wow, nabobored, hanap tayo ng problem ng calculus. May mga problem ng calculus. Ano naman? Ano yung problem? Problem. So let's have calculus. Differential. Find the first derivative. Joshua, derivatives of the function. Ay, hindi. Maganda tayo. Integral calculus tayo. Mag-area bounded by the curves tayo. Area bounded by the curves. Okay. Integral calculus. Joshua, i-send mo sa ano to, i-send mo to sa 241. Sabi mo naka-live ako, magtuturo ako kamo ng integral calculus. Nakahin mo sila, no? Nagtuturo kamo si Sir Mike dito, integral calculus. Share the live and integral calculus. So, let's try by parts, no? So, para ano yun? First, the integral of x cubed sin x dx. Tingin nga, ano ba itsura ko sa live? Thank you, Joshua. Thank you, Joshua. Ala, nagpi-feedback, sorry. Parang ang lakas ng sounds. Okay, papasok muna ako, guys. Sige, no? Integral calculus. So, this is by parts. So, kapag by parts, sinusunod ko dyan si Liyate. So, kapag Liyate, ang ibig sabihin ng Liyate,
So this stands for logarithmic inverse function, algebraic, trigonometric, and exponential. Ang dami na nila. Sino-sino kayo? So, kapag by parts, sino to? Si present. Kapag by parts, hindi naman to lagi. Pero ako kasi, mas sinusunod ko tong dayate. So, di ba mamimili tayo sa by parts? So, di ba ang by parts, galing siya sa derivatives ni UV. No? So, the derivatives of UV, that is equal to U times the derivative of B minus plus V derivative ni U. Then, para makuha natin U dV, integrate lang natin. So, integrate both sides. So, that is the integral of U dV is equal to UV minus the integral of V du. Kaya ito yung sinusunod natin, no? Na formula. That is V du dV. So, kapag mamimili kayo dito ng U, so, ano yung pinipili mong U? Diba, mamimili ka dito. Pwedeng si x cube, pwedeng si sin x, and then, yung matitira, yun yung dv mo. So, ngayon, para mapili mo si U, gagamitin mo si Liate. Or, ano lang, parang basis mo lang, no? So, ano ba to? Yung x cube natin, that is an algebraic function, and then si sin x, that is trigonometric function. So, ngayon, kung alin yung mauuna dito, yun yung iu mo. So, ang nauna si algebraic function. Therefore, ang u mo ay si x cube, no? So, ang u is equal to x cube, and then ang dv mo is equal to sin x dx. Na si Biel. Hey, Biel. Then, si u, i-differentiate natin para magamit natin sa formula. U. So, differentiate natin, derivative ng u, that is 3x squared dx. And then, ito, si dv, integrate natin. So, integral ng b, that is integral ng dv is v. And then, that pala, magdi-differential calculus tayo. Joke lang, mamaya. So, integral ng sin x is negative cosine x. Negative cosine x plus c, no? Then, ito lang yon si UV multiplied by V du. So, ang UV natin, we have negative x cube, no? Times cosine of x plus, minus the integral of 3x squared sin x, 3x squared times negative cosine of x dx. Magkakalimutan yan. Review po. ML na lang kaya. Hindi, joke. Wala na board lang ako. Gusto ko na magturo ng calculus. Na-miss ko to. So, you have plus of integral ng 3x squared cosine of x dx. Hello po sa pamilya dyan. Okay. So, ngayon, ito, V du ulit siya, no? UdV pa rin siya. So, uulitin lang natin. So, mamili lang tayo ulit ng U. So, again, ang pipiliin mong U is algebraic. U is equal to 3x squared. And then, ang dV natin is equal to cosine x dx. Ewan ko, baka may mas mahaba dali ko yung solution. So, ito, differentiate natin. Du, we have 6x dx. And then, v is equal to integral ng cosine is negative, ang positive sin x dx. Sin x. Then, again, uv. Ang uv natin is 3x squared times sin x minus the integral ng
6x sine x dx. So, again, so ito na siya. So, pag sumasamahin lang natin, we have plus. So, natitira na yan. Ito uli, again, ang u natin dito ay 6x. And then, ang dv natin is sine x dx. Ang dv mo ay 6. And then, ang v mo ay negative cosine x. Okay? Then, 6dx rather. So, uv uli. So, you have negative, negative. So, magkaka-plus na tayo. 6x. Parang may negative ako dyan. Na plus. Matama ko. Na plus dun. 6x cosine x. Minus. So, magiging plus. Plus 6 cosine x. dx integrate. So, isa. Ito yung una mong term. Pangalawa, pangatlo. So, again, UB ulit to. Ang U mo ay hindi, integrate na lang to. Mas madali na yan. So, that is plus. Integral ng negative. Ng cosine, that is 6 sine of x plus c. So, the answer is negative x cubed cosine x plus 3x squared sine x plus 6x cosine x plus 6 sine x plus c. Ayan, binatog kayo dyan. Charing! Pero ito, may mas madali. Alam niyo yung tic-tac-toe. Familiar kayo sa tic-tac-toe method. Pagka, kapag by parts. So, si tic-tac-toe method, tic-tac-toe. Tawag namin dyan ng college, tic-tac-toe. For the tic-tac-toe, ilaline mo lang si u and then dv. So, si u natin is x cubed. Ang dv natin is sin x. Si u, i-differentiate mo hanggang mag-0. And then si dv, i-differentiate, integrate mo lang. So, the derivative ng 3x is 3x squared. Derivative nito is 6x. Derivative nito ay 6. Derivative nito 0. And then, integrate. Ang integral ng sin x, negative cosine x. Ang derivative nitong cosine x, integral niyan ay negative sin x. Parang mali ako ng sin kanina. Then, the integral na negative sin x is positive cosine x. Then, integrate ng cosine x is sin x. Then, diagonal mo lang siya. Hello po. This is plus, minus, plus, minus. So, ngayon, isi-simplify mo na lang siya. So, i-multiply mo lang, you have negative x cubed cosine, lipat ko. Negative x cubed cosine x minus minus plus 3x squared sine x plus 6x cosine x minus 6 sine x plus c. So, ganun din. So, mas madali si tic-tac-toe. Press lang naman sagot. 6x cubed. Yeah, may tatlo. Sino sila? Next. May next sub pa palang integral. Ano ba subject nyo ngayon? Sino yung Amber? Ayan. Parehas lang siya, diba? Pero, ewan ko kung pwede itong gamitin sa exam nyo. Pero, same lang siya. Ang tatandaan nyo lang, mamimili lang kayo ng u. And then, dv. Tapos, differentiate, and then integrate. Pero pagka may umuulit yung e raised to x, yung exponential, hindi siya advisable gamitin kasi hindi siya magsi-zero. So, hanap pa tayo ng, hanap ako ng problem. Iba ko talaga. I guess din yung area under the curve. Marami ko dito na. Yun na yung libro ko sa area under the curve.
Laki naman ng mukha ko dyan. Tinuro sa inyo yan. Si sa mga nagka-calculus dyan, differential calculus. Maiba naman tayo. Dapat dalawa, iba-iba para Alam nyo ba ang derivative ng bakit po naging negative yung sa una? Ito, di ba plus to, plus, minus, plus. So, i-multiply mo x cube times negative cosine. Okay, di negative x cube cosine x. Tapos ito, 3x squared. Tama ba? Integral ng sine, negative cosine. Bida-bida na hindi pala alam. Tama nga ba? Parang naduda ako sa sarili ko. Hindi ko kabisado. Pero alam ko tama. Deep cal. May mga sample problem ako. Ano ba mga sa deep cal? Mga common question. Masyado na kasi kung ngayon bobo na ako sa math. Integral calculus. Okay. Ano nga sa mga formula ko na integral? Differential na. Time rates. Nakikita ko nagta-time rates sila kay sir Maganda yung time rates. Ang derivative kasi ng cosine. Ang derivative ng cosine, negative sign. So, ang integral ng sine, positive, negative cosine. Calculus. Alam mo yung derivative ng what is find the first derivative. Ano pangalan nito? Si Kino. Find the derivative of x raised to x. Exponent. Kabisado nila yung formula kapag may exponent. Hindi. Iba to. Hindi to yung kasi diba pagka yung exponential, kapag exponential yung ginamit nyo, may ln a yan. Dapat, yung yung base mo, dapat constant. Yung iba, diretso agad sila dun sa formula. No? So, that is the derivative. So, that is the function. So, that is y. Y is equal to x raised to x. So, x raised to x. So, gamitan mo lang to ng properties ng logarithm. So, the logarithm, natural logarithm natin both sides. So, I have ln of y is equal to ln of x raised to x. So, properties ng logarithm, di ba? Pwede mag-exponent, ilalabas mo lang siya doon. Di ba? So, you have the logarithm of nandiyan sa labas. Logarithm of a raised to n. So, that is also equal to n logarithm of a. No? So, same lang siya. So, you have ln of y is equal to x ln of x. Then, take the derivative both sides. So, differentiate lang natin. Derivative ng both sides. So, the derivative ng ln of y is equal to dy over y. Equals to derivative nito. So, you have product. So, copyhin natin si x. Derivative ni ln of x? That is dx over x. Plus ln of x. Derivative ni x? That is dx. Then, factor out lang natin si dx. So, we have dy over dx. Joke. dy over y is equal to cancel x over x, no? So, you have 1. Mali. This is 1. Plus ln of x, factor out natin si dx. Then, to solve for the dy over dx, divide both sides by dx. That is equal to y multiplied by 1 plus ln of x. So, first derivative natin, which is dy over dx, is equal to, anong value ng y natin? Isasalpak lang natin to dito. So, magkakaroon tayo ng x raised to x, 1 plus ln of x. Diba? Ang hirap ng madali lang. Diba? Basic. Pili ko talaga magkakaano tayo. Problem 2. Next question.
x. Okay. Gawa tayo ng problem. So, find the derivatives of gawa tayo ng derivatives. Formula. Ano ba mga maganda? So, that is y is equal to e raised to x multiplied by x ln of x minus cosine of x sin x. So, kunwari ganyan yung given. So, kapag ganyan yung given, huwag mo na i-product. So, ang gawin mo, i-distribute mo si e raised to x. E di magkakaroon ka dito ng e raised to x, x ln of x, minus e raised to x, cosine of x, multiplied by sine of x. So, to solve for the first derivative, so the derivative of y with respect to x is equal to, so, ito we have 3 factor. So, gamitan natin ng product rule. So, una, si e raised to x times the derivative ng other. Mahaba pala to. Okay. So, that is e raised to x times the derivative ng ln of x, that is dx over x, plus, next, e raised to x ln of x, ano derivative ng x, dx, plus x ln of x, ano derivative ng e raised to x, that is e raised to x then, minus, lagyan mo ng parenthesis, so derivative ng e raised to x cosine x, derivative ng sin x is cosine of x, plus e raised to sin x ay e raised to x sin x, derivative ng cosine negative sin x, plus cosine x sin x times e raised to, derivative ng e raised to x, derivative ng e raised to x din. Then simplifying, we have dy over dx, that is equal to, cancel si x, no? Cancel naman talaga si x. So, matitirang ka ng e raised to x, kulang ng dx pala to, sorry. Dx. Yung una, hindi ko na sinama dx, factor out ko na lang. So, you have e raised to x. Sa bagay, naka with respect to x naman lahat, delete mo na yung dx para magandang tignan. 1, 1. So, matitiran ka ng e raised to x plus e raised to x ln of x plus e raised to x x ln of x minus e raised to x cosine squared x minus e raised to x sine squared x minus e raised to x cosine x sine x. Hello. Tara. Oh, calculus. So, area under the curve. Oh. Gusto mo yun. Naghahanap ako ng problem. Basic. Maghanap ako ng area under the curves na given. Para medyo sakto. Yung, hindi nagagamitan ng... Naiwan ko kasi yung yung libro ko sa faculty. Baka bukas. Kailan exam nyo ng Kailan exam nyo ng calculus? June 18. Pwede pa. Madami pa akong time para makapag-live. Alam mo naman talagang galing-galing ko magturo. Naghanap ako ng problem na area under the curves. Area under the curves. Under the curve. Baka meron kayo yung
sample problem na pwede nating sagutan. Area under the curve, sample problem. Grabe, binigyan mo kami po Monday. Sige, bigyan niyo ako ng problem. Baka malay niyo kaya kong ituro, diba? Finally, 1 kilohertz na. Ay, ito yung nanganata na akong problem. Ayan. So, find the area bounded by the region. Send mo sa akin. Para baka malay nyo, y is equal to x squared plus 2. Nagka-calcu kayo, pwede kayo mag-calcu. Oo, pwede yan. And then, y is equal to sin x. Bawal. Edi wag to. May trigonometric function kasi ito, hindi pwede. Sige, ano tayo nung yung mga hindi ginagamitan ng calcu. Yung mga lang, yung madadali lang. Tapos dito sanay kayo mag-graph, no? Laki ng values, tapos bawal mag-calcu. Haha. Kimingay. So, find the value f of x. Area bounded by the curve 8x cubed. 8x times 2x squared. And above the x-axis. Above the x-axis. So, sa ganitong problem, so that is also equal to y is equal to 8x minus 2x squared. So, this is a parabola. Parabola na hindi mo alam kung nasaan yung vertex. So, para mas madali kasing mag-solve ng calculus, ng area bounded by the curve, dapat sanay kayo mag-graph. No? So, paano natin ito i-graph? So, ayusin lang natin. So, dapat makakuha ka ng equation na y squared is equal to plus or minus 4ax, or x squared is equal to plus or minus 4ay. So, ito, standard formula to, standard equation ng parabola, equation of parabola. So, kapag si y naka-squared, ibig sabihin, madali lang, graph lang, hoy, mas maganda sanay kayo tayo yan, at least nasa nadali kayo nag-graph. No, yun yung madali. Tapos, mas madali kasi siyang ma-visualize. No? So, ngayon, nasa dishwasher. Ay, may mas madali dyan. Mas madali ang Pappus theorem. Pagkuha ng volume. Promise. Centroids. Nag-centroids kayo? Hindi. Hindi, no? Hindi. Hindi kayo. Yan ang ituro. Mahina. Volume. Sige na nga, volume na nga lang. Tuturo ko sa inyo yung madaling method. Sorry. Ang tatandaan nyo lang is the area, the volume is equal to 2 pi multiplied by ano yun? D, the y or the distance d times d, z pala dapat. The area multiplied by z. Yan lang yun. Yan lang yung volume, promise. Patingin nga, nag-send ka na ba ng problem, Kiara? Yun yan, sample problem. Alas. Yung hindi gagamitan ng
At yung dami kong problem yun eh. Meron ba akong box dito? Sige, ako nagbibigay kaya. Pinakata na ako. Iba lang Tingin niya, ano ba yung mga problem niya na yan? Daming problema, bata-bata nito. Yung problem kahapon, mahaba ba, pero bawal gamitin ng calculus. Tingin, ito ba yun? So, ang given problem is equal to y is equal to 2 square root of x minus 1. Then y is equal to x minus 1 about the x-axis. Dami niya kamong dali-dali ng dami method nito eh. Cylindrical method. Ano ba yung cylindrical? Yun yung cylindrical. Okay. Yung hollow. Okay. So, anong curve ba to? Hindi nyo alam. So, kapag hindi nyo alam, ito alam ko para siyang actually parabola siya pero kalahati lang, no? Nawala ba? Squared ko lang yan both sides. So, I have y squared is equal to 4x minus 1. Therefore, this is a parabola and then this is a line. So, kung i-graph mo yan, so this is a parabola, y squared, so open to the right kasi positive si 4. Ayan. Ang vertex niya, ang vertex nito is at negative, this is 1 and 0. So, that is 1 and 0. So, ito yung vertex. Tapos, i-open mo. So, ito na yung parabola natin. Tapos, yung line, so, if x is 0, takip method mo na lang. If x is 0, live, restricted for some audience. No. Sir, may ibibigay ako sa iyo, nakalimutan ko nung ball. Ascension na sir. Sige lang. So, yan lang siya. Actually, positive lang naman si... Hindi naman nagne-negative si y, no? Yan. Tapos, yun yung graph. Tapos, if x is 0, so, ito, try mo, takip method. If x is 0, y is negative 1. If y is 0, ano naman yung y? X is 1. 1 is 0. So, input nyo. So, if x is 0, y is negative 1. Negative 1. Tapos, if 1 is 0, 1. So, gawa mo na straight line. So, ayan yung graph. So, ngayon, yan na yung equation. So, ngayon, kunin mo yung intersection nila. Neto. Nung curve, tsaka nung line. Okay lang, Erica. Ano ka ba? Okay lang yun kasi magano. Feel ko, iaabot ko na lang pag enrollment na po sa inyo. Go lang, Erica. So, ito, sa substitute lang natin si y is equal to y. Or kung gusto mo, x is equal to x.
So y, so you have x minus 1 is equal to 2 square root of x minus 1. O, diba? Paano natin kukunin si x? Hindi nagre-reflect. Ala, oo nga. Sorry, ala, no. Nagloko na. Nagloko ka rin naman. Hindi ka na mahuli. Na, hindi nagre-reflect. Nagloko na siya. Hindi ka na mahuli. Ayan, wait lang. Ayusin lang natin. May technical difficulties. Grab pa naman ako. Ayan na! Ayan. Very good. Konting galaw-galaw lang. So, yan yung graph. So, ngayon, pwede mo naman i-substitute si x, diba? Dito. Ang gawin mo, x is equal to y plus 1. Diba same lang din naman siya. So, y is equal to the 2 square root of x. Palitan mo si x ng y plus 1 minus 1. So, magkakaroon ako ng y is equal to 2 the square root of y. Tama? Squared mo both sides. So, you have y squared is equal to 4y. Factor out y squared minus 4y equals to 0. Factor out y, so you have y minus 4 equals to 0. Therefore, if, diba, sabi natin, ito product of y times y minus 4, kapag, para maging 0 yan, it's either itong factor na ito yung 0, or ito yung 0, or yung quiz mo yung 0. Charing. Y is equal to 0, and then y is equal to 4. So, substitute lang natin yan dun sa curve. So, if y is 0, if x is, magkano? Y is 0, x is 1. O, ito yun. So, that is 1, 0. If, if y is 4, okay, dito mo na pala substitute. If y is 4, x is 5. Therefore, this is 5. Ayan. Okay na yan. O ngayon, na-drawing mo na yung graph. Okay ka na dyan. Kahit alisin mo na yan. Or lipat mo na lang yung graph para magandang tignan. Dyan. Wala ka na kung anong gusto mong gawin. So, ngayon, ang sabi, cylindrical, anong title nun? Cylindrical shell? Cylindrical shell ba? Sabi? Cylindrical method. Cylindrical method. Okay, cylindrical. Okay. Saan daw iikot? Ano sabi? Bobo. Sorry. Bobo ko naman. About x-axis. So, dito mo na siya papaikutin. Pinaikot-ikot. So, anong shell? Shell yung gagamitin mo. Pag shell yung gagamitin mo, edi horizontal. Yung strip na gagamitin mo. Hindi naman lagi, no? Para magkaroon tayo ng horizontal shell, paano ba yun? So, parang iikutin mo siya na dx to. Diba? Dx. Joke, dy kasi along the y yung yung axis natin. So, ang mabubuo mong shell method dyan, parang pag ganito yung tsura niya. Duplicate lang natin. Duplicate. Mas lalakyan na natin ang file. So, yan, parang ganyan. Tapos, ganito yung tsura niya. Ganyan siya. Ayan. So, yan yung cylindrical. Magiging cylinder siya. No?
So, ngayon, ano ba yung radius ng cylinder natin? Ayan. Di ba ito yung distance niya? I-denote na lang natin to as y. Kasi nagbabago-bago naman yan, di ba? Yan yung parang magiging radius nito. So, ito na din yung y. Yan yung magiging y natin. Yan yung radius kasi pinaikot mo siya. Tapos, yung thickness ng cylindrical shell, yan yung magiging dy natin. Tama? Hala, disk yung naiisip ko na formula dito. Wait lang. Disk. Ito yung naiisip kong formula. Pinaikot. Cylindrical shell. Hindi, tama lang. Disk to. Wait lang. Saan ba siya pinaikot? Sa y. Sa x. So, you have this is 3. Okay. Nag-gets. Tapos, ito, this is the change in x. So, yung change in x natin, that is the x right. Yung function mo sa x right minus x left. Ito yun. X right minus x left. Ano ba yung formula natin dito? Di ba para makuha natin yung volume nito ng cylindrical shell, that is equal to yung area nito, no? Area. So, hindi, yun lang. 2 pi r. Di ba? Yung 2 pi r times the 2 pi r. 2 pi r kasi area, circumference times the ano yun? Yung length niya, yung x right minus x left, dx, dy. And then yung r natin, that is simply y. So that is y. Kapalitan mo lang yan ng y. Then yung limits natin from yung strip natin, saan ba tayo mag-i-start? From x sub 1 to y sub 1. Kasi yung strip naman na to, dadalhin mo yan dito. Yun. Pataas. So, that is a y. Since dy naman tayo from 0 to 4. Okay, nakuha na yung x right. So, ngayon, integrate lang natin. So, you have 0 to 4, 2 pi. Ang y natin is simply y. Hindi naman natin alam yan. Times x right. Ano yung function natin sa right? Ito yon. So, yung line. So, ang line natin is x equals to y plus 1. So, x right. And then, ito, magiging, di ba ang x function natin dito is y squared divided by 4 is equal to x minus 1. Transpose natin. So, ang x left natin is y squared over 4 plus 1. So, ito na yon, yung x left natin. So, substitute lang natin. So, we have x right. So, you have y plus 1 minus y squared over 4 plus 1. Then, dy. So, lipat natin ito sa baba. So, ito na yung magiging working equation natin. So, simplifying, ilabas mo na lang si 2 pi muna kasi constant naman. 2 pi. Then, integrate. Parang same lang din ng papus. So, that is 2 pi multiplied by y. So, distribute na natin. So, y squared plus y. Tapos, minus y cube over 4 minus y. Then, dy. From 0 to 4. So, integrate lang natin. So, kapag in-integrate mo si y, so, you have, y cube over 3 plus y squared over 2 minus y raised to 4 over 16 minus y squared. Ba yan? Cancel na pala to. No, cancel ko na yon. Break time. Cancel ko na nga yun.
Sinulat ko pa. Ayan. Sino yung nagbe-break time? Wala tayong pang break time. Ang limits natin from 0 to 4. So, lalagay mo yan ng upper minus lower. Well, 0 naman yung lower, kahit wag na. So, you have 4 cube over 3 minus 4 raised to 4 over 16. May 2 ka pa dyan na wag mo kakalimutan. Di ba? Hindi ko kaya itong i-mental. Ika-calcu ko na. Kasi pwede man ako mandaya, no? Kasi nagtuturo naman ako. Kaya nyo na yan. Do the math. Do the math. So, that is 4 cube. Ang 4 cube is 64 kung di ako nagkakamali. 64 over 3. Ang 4 raised to 4 ay 16, 81. Di 16 to. So, 64 over 3. Magkano ba 64 over 3? 21. O, 64 over 3 minus 16. So, 16 over 3. So, 2 pi multiplied by 16 over 3. So, that is equal to 32 pi over 3. Hindi ko alam kung tama ito. Para tama ba? Paturo po MECDEP. Sino to? Magpakilala naman kayo. Mamaya, MECDEP tayo. Mag-share stress. Sorry. Tama ba, Kiara? Anong sagot nyo? Ano ba naman ang drawing nyo? Tignan mo mukha, sir. Hindi ko makakita. Paano ba makikita yun? Sino yun? A. Si Bernadette. Sweet Jam. Si Jamil. Exam na namin sa Sabado. Deserve. Hindi, joke lang. Mahirap yung exam nyo. Bernadette. Si Bernadette yan. Kilala ko. Charing. Tama ba yung volume? Kung ako magsasolve nito, ang volume ko dito, ang formula ko dito ng volume, kung ako lang naman, ang volume namin gagamitin dito is 2 pi multiplied by y times differential area. Ang derivative ng area ay change in x dx dy. Parehas lang naman pala. Bernadette, dance floor. Magti-3 moment kayo, Jamil. Joke na. May binigay akong exam. Teka. I-close ko muna to. Wait lang, ha? Paano ba i-hide to? Madali na. Oo, dali lang. Nakakailang minutes na. Nakaka-1 hour na ako. Nakasang oras ako nakatanga. Hindi ako gumawa ng exam. Nagtuturo. Bernadette, may natutunan akong gusto nyo, may share akong natutunan ko na na paano yung madaling pagkuha ng inertia, tsaka centroids, tsaka na sir, pwede po ba magpaturo planchball? Diyos ko, wag yan. Send ko sa'yo, pwede namang wala na yan. Inertia, alam nyo yun sa inertia, share ko lang. Well, alam ko naman na kayang-kaya nyo yung ganitong figure. Diba? So, try lang natin. I have 500. Tapos ito, 100. Tapos ito, 500. Tapos ito, 100. Alam ko naman na kayang-kaya nyo to. Pero baka malay nyo makatulong sa inyo. Lalo sa moment of inertia. Sa mga may centroids doon. Iba shape. Hindi, joke lang. Kunyari ganito yung given. So, di ba ang area natin, pwede ka kasing kumuha ng strip. Gamit ka lang ng strip. Tapos, syempre, medyo matalino kayo na this is dy, and then this is also dy. Na nagbabago-bago at certain, pero constant naman siya. So, to solve for the area, so that is the integral ng, ito yung reference natin, 0. Para sa pag-solve ng area. So, this is 0. Ang area natin is 100 dy, diba? Constant kasi siya. Pero kung triangle yan, madali lang din kasi i-ratio ko. Ang limits mo from 0 to 500. So, lagay mo lang 0 to 500.
plus the integral of from 500 to 600 kasi yung nasa taas na yun, ano? Tapos, ang dx mo is 500 dy. So, ang area natin dyan ay, ewan ko, at dalawang rectangle lang naman yan, try nyo na rin. So, integral of 100 dx from 0 to 500 plus integral of 500 to 600. O, diba? Diba 100,000 yung lumabas? Same lang. 100,000. Ay, iba din siya. Hi, Sir Emil. Tuminto muna ako sa paggawa ng damit eh. Wala. Na-bored. So, ngayon, yung centroids naman niya, paano naman sinesolve si centroids? So, gagamitin nyo si Barignon's theorem. So, the area total multiplied by the bar y is equal to, since dalawa naman yan, edi gamitin na lang natin si y times ang area nung triangle, 100 dy, and then limits mo from 0 to 500 plus integral ng 500 to 600. Tapos, 500 multiplied by y and then 500 dy. So, masasolve mo na agad si bar y. Divide mo lang sa area total. So, dadagdagan mo na ito ng y, alpha x. Lagyan mo na ito ng alpha x. And then, lalabas divided by 100,000. So, the centroid is 400 millimeters. So, ngayon, alam na natin na yung centroids niya 400. So, ito, this is 400 na ngayon. Tapos, ito, 100. Hindi ako nagkakamali. Tapos ngayon, sa pag-solve ng inertia, moment of inertia about the x-axis, the neutral axis, INA, di ba yun yung mga may transfer pa kayo? Pwede nyo rin gamitin dito yung ang formula ng inertia is integral ng y squared dA. So, this is the INX. This is the IX. So, pwede mo rin naman gamitin na from this axis. No? Ito na yung magiging reference nyo ng axis ngayon. 0. So, ito, this is negative 400. Ito ay positive 100. And then, ito, 200. So, ngayon, masasolve mo na yung inertia niyan. So, una, integral ng from negative 400 to 100. Kasi ito yung kukunan natin ng inertia. Ito yung buo na yan. From negative 400 to 100. Kasi with respect to this axis. So, that is, ano yung formula natin? Y squared. So, that is y squared. Ano yung differential area? That is 100 y dy. Plus, the integral of, ang limits mo na ngayon, kasi ito na lang yung kinukuha natin, from 100 to 200. So, that is 100 to 200. Ang y mo, di y squared lang din, kasi from this point, ito yung y, hindi man magbabago yun. Tapos, ang area is 500 y dy. 500 dy pala. Ay, sorry, sobra ako ng y. 100 dy lang pala. So, magkano na yung inertia mo? So, the inertia, INA is, integrate mo lang yan. So, that is the integral of 100 alpha x squared multiplied by negative 400 to 100. Ay, pwede pala ako maglagay ng calcu dito. Antok ko na lang yung mukha ko. Plus, integral of 500 alpha x squared from 100 to 200. Lalabas na inertia na pala yung bibinitin. 3,300.33 times 10 raised to 6. Parang gano'n. Hindi na magta-transfer form. Wala, si Sir Emil na lang yung tao. Hello, sir. Si Jamil pa.
ayun, tapos, iba-iba sa ano, sa, kasi pa si Bird, kasi, tapos nag-tray moment, hoy, manood ka. Let's make this night. Alam, makagawa na nga lang ng outfit. Yan lang, isang oras na ako nagtuturo. Sabi ko mga first year tuturuan ko eh. TikTok. Kwentuhan na lang. May nag-chat dito, nandito kanina si si Bernadette. Bernadette, kamusta ba sa sa school mo? Turuan mo ako, sir. Ay, ako, lumipat ka ng school, hindi ka tuturuan. Iniwan-iwan mo ako, tapos papaturo ka. No. Si si Bernadette ba yan? Oh my God, di ba pala yung si Erica pala iniisip ko? Kanina dito si Erica pala. Siya pala yun, mali. Okay, Bernadette, turuan na kita. Meron ako dito sample problem. So, yun. Final examination ko to nung MECDEP dati. Final examination ko to dati ng MECDEP. Hindi ko kaya planche bolt. Ayoko ng planche bolt. Wag circle. May ganito ba kayong exam? May ganito kayong taro. Sa exam ko to, si Andrea yan, sir, si Bernadette. The timber beam is simply supported and carries a uniformly distributed load. Ito nga, flexural to, shear and moment din. Over a full length span beam as a cross section in the figure and the span of 6 meters. Determine the location of the centroid from the bottom of the beam. Ito, from the bottom of the beam. Tapos, horizontal shear stress in glued joint 50 millimeters below the top of the beam. Maximum horizontal shearing stress in the beam, then the maximum tensile flexural stress in the beam. Hirap naman yan. Sino naman yan? Sino ba si Yum Yum? Dali-dali nito eh. Jetro. Si Jetro sa Jetro. Ayan. Try natin to. Baka may ganito lumabas. Malay nyo. May premium account. Charing. So, kapag may simple supported carry distributed load, ang Bmax niyan is WL over 2. Kapag simple support. Pero pag hindi, drawing mo yung shear and moment. So, you have 4 multiplied by 6 over 2. That is 12 kilonewton. And then, ang Mmax, nasa midspan yan. Pagka simple supported, WL squared over 8. So, that is 4 times 6 squared over 8. So, that is 4 times 6 squared over 8. 18 kilonewton meter.
Tapos, determine the location of the centroids from the bottom of the beam. So, from the bottom of the beam, ito siya. Yan yung centroids natin. So, paano nyo siya hahatiin? So, this is bar wire. So, ito nga yung kanina, yung pwede nyo gamitan ng ng calculus. Pero, sige, wag na yon. Kung gusto nyo yung masanay kayo, so, to solve for the area total, that is equal to, yung malaki na triangle, 200 by 300, minus, yung maliit, that is 200 by 150. So, the area total is equal to 200 times 300 minus 200 times 150. 30,000 square millimeter. And then, for our centroid, so area total, multiplied by summation ng AY. So, unahin na natin yung area total. We have 30,000. Y bar is equal to summation ng AY. Yung area total natin, yung malaking tri-area. So, that is 200 by 300. Ang centroids niya is 100 from the bottom. Minus 200 by 150. Ang centroids niya is divided by 2 ng 150, 75. So, bar Y is equal to 200 times 300 times 100 minus 200 times 150 times 75 over 30,000. So, the centroid is 125 millimeters. So, from the bottom, so the answer is 125 millimeters. Determine the horizontal shearing stress in the glued joint at 50 millimeters. So, di ba ang VQ over IB, ang shear stress is VQ over IB. So, kino-consider mo lang, ito na lang. Ito lang daw di ba? Tapos, kailangan muna natin yung I. So, for the I, that is BH cube over 12. So, solve muna natin yung inertia from the INA. That is summation ng I plus AD squared. So, inertia ng malaki, that is equal to 200. BH cube pala, sorry, 300. 300 over 12. 300 times 200 cube over 12. Plus AD squared, so 300 by 200. Ang D squared natin is, centroid na lang natin, 100 minus 125 squared. Plus, minus 200 by 150 cube over 12. Plus AD squared, 200 by 150 multiplied by the centroid, 75 minus 125 squared. So, ang inertia natin from the normal neutral axis, calcu, 300 times 200 cube over 12 plus 300 times 200 times 100 minus 125. Ano sa dali yung calte na integral? Minus 200 times 150 cube over 12 plus 200 times 150 times 75 minus 125 squared. So, that is equal to 106.25 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth.
So, mas madali nga ata yung ano. Mas madali yung Caltech. Ng konti lang. Pero, well, okay lang. Di ba siya Caltech? Calculus, sir, meron kang example ng helical spring na magkaibang material. Parang wala. Sorry, magkaiba pa yung material. So, meron ka ng inertia. So, let's solve for BQ over IB. So, yung Q niya, sa 150 na lang daw, no? So, yung Q natin, that is 150, 50 by 300. Q is equal to summation ng AY. So, ang gagamitin na lang natin doon ay yung ito lang naman daw yung gagamitin natin, no? Kasi dun sa part na yon. So, ang A natin is 300 by 50. Ang centroid niya is 25. So, this is RQ, first moment area. So, 300 times 50 times 25. So, the answer is 375 times 10 raised to 3 millimeter cube. So, that's Q. And then, for B, so, the shearing stress, ang V natin na nasolve kanina, V max, is 12,000 Newton. Multiplied by Q, that is 375 times 10 raised to 3 millimeter cube, divided by I, that is 106.25 multiplied by 10 raised to 6 millimeter to the fourth. And then for RB, kung alin yung base natin na magugulang, ito. Hindi, ito lang, no? Ayan lang. So, that is 100 millimeters. Cancel. So, matitira is Newton per millimeter squared. So, the shearing stress is equal to 12,000 times 375 times 10 raised to 3. 106.25 times 10 raised to 6 times 100. 0.4235 megapascal. Next naman, maximum horizontal shearing stress. So, ito na yung magiging U natin. Ito na yung magiging U, yung buo na to. So, this one. Or pwedeng itong ilalim na lang yung gamitin mo para mas madali, no? Kasi yung Q naman nito tsaka yung Q nito nasa taas, equal yan. So, so magbabago lang tayo ng Q tsaka ng base. So, for RQ, that is equal to AY, summation ng AY. That is equal to 2 times, dalawa lang yon. So, 125 multiplied by 50 multiplied by 25. So, RAY is 2 times 125 times 50 times 125. So, that is 312.5 times 10 raised to talaga. Then, parang balik na data ako. Dapat mas mataas. Or yung base, mali yata ako ng base na ginamit. So, yung kinat pala natin dito, no? So, 300 pala dapat yung base. Wait lang. So, that is 125 minus 275. So, that is 75. So, that is 300 times 75 times 75 over 2 minus
200 multiplied by 25 times 25 over 2. Hindi, EPTA pala dapat. Let times 15. Mas malaki din. Ito na. Multiplied by 2. Ay, mali. 125 by 50. Dapat pala ano to? Hindi 25. 125 over 2. This is 125 over 2. Mali ako. Dapat nalabas 781.25. Tama ba? Tama. Dapat equal kasi yung nasa taas tsaka yung nasa baba. So, that is equal to, mali ako ng centroid na ginamit. So, that is 781.25. Ingay! Sino hanap? Ay, hindi ako yon. Ayan. Tapos, substitute natin sa BQ over IB. That is equal to V. That is, ano yung B? 12,000. Ang Q mo, 781.25 times 10 raised to 3. Ang inertia, yun ang bago yung inertia mo, 106. And then the base is 100. So, the maximum shearing stress is, ulitan nyo lang ng Q yun, that is 781.25. 0.8824 megapascal. Then for the bending stress, so ano ba yung nahanap? Tensile. So nasan ba yung tensile natin? Di ba pagka nag-bend tayo ng ganyan, ang tensile natin ay, this is compression tensile. So F bottom yung kailangan natin. So ang F bottom is equal to MC over I. C bot yung kailangan mo. So ang M natin is magkano? 18 kN meter. Ang C-bot natin is 125 millimeters divided by the inertia of 106.25 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. So, multiply mo lang ito ng 10 raised to 6 or 1,000 squared para maging Newton meter. So, ang F-bot natin ay, ito yung bending stress. Tensile to ha. 18 times 125 times 1,000 squared over 106.25 times 10 raised to 6. 21.1765 megapascal.
Naantok na ako. Ay, wala akong helical spring. Ay, ito, alam mo to. A standard age loading consisting in the front wheel of ayan, which is row ako sa 16 meters apart. Nag-aaral na ganito kayo? Maximum moment. Axle load. This is 17.8. Then 71.2. Tapos 4.3. Tapos 16 meters. Yung span. Moving loads, oo. Kapag may moving loads kayo dyan, kapag 2 axle lang, no, tandaan mo na lang ito yung formula para sa maximum moment. Mmax. Kasi ito, ginagamit ko ito ng board exam. Mmax. That is Fx niyayadab 2 naging 4. Na ilalagay mo mismo yan sa calcu. Ano ba yun? Ano ba tayo dito ang calcu? Kaya bang maglagay ng calcu? Akala. Hindi ko kaya namang maglagay. Hindi ko kayang maglagay. So, let's have... Ay, dapat nilagay ko na pala kanina. Ay, hindi pwede pa. Add source. Window capture. Ito. Ay, award. Ang laki. Nag-go eksena si Akla. Ayan. So, lalagay mo lang yung sa calcu for the moving loads. So, input mo lang sa calcu Fx. Lalagay kasi niyang tandaan Fx niyayadab Fxyd 2 naging 4. So, tandaan nyo lang yan ha. Fx niyayadab 2 naging 4. Where F is the sum of two loads, F1 plus F2. X is the length of beam. And then for Y is the smaller load. Then for for D is the distance between two axles. So, ngayon, ano yung F natin pag tinanong? Eh di calc. Pinutin mo lang yung pakok! Sabi nga ni B. Pakok! So, ang calc natin is 17.8 plus 71.2. So, 17.8 plus 71.2. X, distance ng length ng beam. Tatanong yan, 16. D, Fx niyayadab, Y, ang Y natin, P smaller, 17.8. Ay, ano yun, nawala. Calculate na mali, hindi ko napindot. Fx, 89, 16, 17.8. D, 4.3. So, this is the maximum moment. Hindi mo na ililipat. 318.758 kilonewton meter. No? Pagka moving loads lang yan, kasi hindi mo na ilipat yan, madali lang yan, direct sub lang. And then for RD is 4.3. Again, this is Fx niyayadab 2 naging 4. Fx niyayadab 2 naging 4. Moving loads. Alas 4 na. Ay, Erika, mamayang gabi uli. May problem kayo
nasa gilid yung given loads. Same lang po ba? Paano nasa gilid? Yung lalagpas sa ano? May problem na nasa gilid yung given loads. Ano nasa problem yung given loads? Nasa taas ng reaction. Maximum shear yun. So, ibig sabihin, ililipat mo lang to. Hindi, pag moving loads kasi, ilalagay mo lang talaga siya dun sa kung saan mo desired. So, dito, ano. Para makuha may maximum reaction, ipatong mo yung maximum na gulong dun sa point ng support. Yung dalawang loads. Nasa taas ng reaction. Ayan, para makuha may maximum reaction, kailangan yung maximum load na to, nandito. Tapos, masasolve mo lang naman yung reaction nito para makuha mo na yung reaction dito, yung maximum Bmax or yung maximum shear. E di mag-moment ka dito sa part na to. Mag-moment ka dito sa left support. So, that is R. So, R multiplied by 16 minus 71.2 times 16. Bet 12 yung sinulat. Minus 17.8 multiplied by 16 minus 4.3 equals to 0. So, masasolve mo na yung Bmax. So, that is equal to, may calcu pala ako, alpha x times 16 minus 71.2 times 16 minus 17.8 16 minus 4.8 alpha equals to 0. Shift solve. 84.216. Ito yung Bmax. Pagka sinasolve yung Bmax, itatapat mo yung maximum load sa support. Then yung maximum moment, pag maximum moment tayo nahanap, formula lang. Hindi mo na itatapat yung center ng resultant dito sa center line nito, tapos kukunin pa yung moment at that point. Hindi mo na ililipat. Pagka maximum moment, derive formula na to. Hindi mo na itatapat yung center line ng sa ganyan para makuha yung maximum moment. Pag 2 axle lang pag 2 axle sobrang gamit na gamit to. Si fx niya dalawa naging 4. Bukas uli, mamayang gabi, bukas uli, gagawa muna ako ng exam. Kawawa naman yung mga natin, nakakatanda. Masya, thank you, Bernadette. Bye-bye mga nakshi. Sanay na ako mag-live.